Yara naman, huwag ka na magalit. Matapos ka naming dalhin sa langit, ikaw pa tong... Ay, huwag mo nang inisin si Chong. Ako, baka mamaya seryosohin mo yung mga sinasabi mo. Sige ka. Mga demonyo kayo! Magpapayat kayo! Aba, talaga namang sumigaw ka pa. Inuubos mo talagang pasensya ko, ha? Gusto mo mamatay, ha? Eh di sige, mamatay ka na. Huwag kayong papasok sa pamamahay ko. Napakalakas ng itim na kapangyarihan na bumabalot sa inyo. Ang sumpa ng walang hanggang paghihirap at kamatayan na posibleng bunga ng inyong malaking kasalanan. May mga tao kayong nagrabyado. Umamin kayo. Ano kayo? Mga mamamatay tao? Hindi ako tumutulong sa mga halangang kaluluwa at higit sa lahat sa mga mapanlinlang at masamang tao na biktima ng barang. Hindi kakabit ang sumpang yan ng walang malalim na dahilan. Nakikiusap kami. Tulungan niyo po kami. Wala kaming kasalanan. Hindi nga namin alam kung bakit kami nagkakaganito eh. Ang mga pako. Ano nangyayari sa mga pako? At itong ano... maawa ka. Ibalik mo sa normal ang mga ito. Napakabigat at... Ang tagal kong hinintay ang pagkakataong ito. Ngayon, hindi nyo na magagawa pang takasan ang mga kasalanan ninyo. Wala nang mas masaya pa na magdusa kayo sa loob ng kulungan habang nakakulong sa aking sumpa na magpapahirap sa inyo sa bawat segundo, bawat minuto, araw-araw. Taon 2010, Batangas. Patuloy pa rin ang pagbuhos ng malakas na ulan. 10 minuto bago sumapit ang 3:00 ng madaling araw ay nagising si Yara sa lamig ng tubig na tumutulo sa kanyang muka. Napabalikwas ang dalaga at nakiramdam sa paligid, sabay inabot ang flashlight at tiningnan kung saang butas na naman nagmumula ang tulong yon. Luma na at pinagtagni-tagni lamang ang yero na nagsisilbi nilang bubong at ang dingding naman ay yari sa mga lumang tabla at kawayan. Napakamot ulo na lamang ang dalaga nang makita ang panibago na namang butas sa kanilang bubungan. Ay, pambihira. Ang sarap-sarap pa naman sana ng tulog ko dahil malamig. Mamaya ako lang tatapalan yan. Nasaan na ba yung maliit na palanggana? Oh, ayan. Hindi ko alam kung saan inilagay ni tatay yung pantapal. Teka, anong oras na ba? Ay, sakto lang pala, mag-3:00 na rin. Makapag-init na nga ng tubig. Ang sarap naman ng tulog ng tatay ko. 1, 2, 3. Si tatay talaga. Pati sa pagtulog nagtatrabaho pa rin. Hayaan mo tatay, konting tiis na lang. Pagtapos na ako sa pag-aaral, hindi mo na kailangan magpakahirap sa trabaho. Gagawin kong lahat para makalipat tayo sa mas maayos na bahay at makakapagpahinga na yung katawan mo sa pagbubuhat ng mabigat na bloke ng yelo. Mula nung siya ay nasa elementarya pa lamang, yun na ang trabaho ng kanyang tatay Dado. Dahil sa hirap ng buhay, iniwan sila ng kanyang ina. 7 taon pa lamang si Yara at sumama yun sa ibang lalaki. Hindi naman masisi ni Mang Dado ang naging pasya ng kanyang asawa dahil hindi niya natupad ang ipinangakong magandang buhay ng pakasalan niya yon. Itinago niya ang katotohanan yun sa kanyang anak na si Yara dahil ayaw niyang magtanim ng sama ng loob ang dalaga sa sarili nitong ina. Hanggang sa nasanay na silang mag-ama na sila lamang. Magkasama at magkasangga sa lahat ng pagkakataon. Pagkatapos mag-init at magtimpla ng kape, ay umupo na si Yara sa gilid ng katre ng kanyang ama. Tay, tatay, gising na po. Mag-5 na. Ano? 5 na?
Bakit naman ngayon mo lang ako ginising? Malilintikan ako nito kay boss. Nakakahiya. Tatay naman, masyadong nervyoso. Nagbibiro lang po ako. Mag-aalas 3 pa lang. Natimpla ko na po yung kape nyo at binilhan ko na rin po kayo ng tinapay kagabi. Ubusin niyo po yon para may lakas kayo sa pagbubuhat. Hahatiran ko na lang din po kayo ng tanghalian mamaya. Wala naman pong pasok ngayon eh. Ay, pambihira kang bata ka, oo. Kinabahan talaga ako ng husto. Siya, sabayan mo na ako magkape. Sige lang po, tatay. Babalik pa po ako sa tulog pagkaalis ninyo. Late na rin po kasi ako natulog dahil tinatapos ko po yung project ko. Inaantok pa nga rin po ako eh. Nagising lang ako dahil sa bago na namang tumutulo sa bubong. Sandali lang ho, tatay ah. Ihanda ko lang yung damit nyo, bota, raincoat dahil umuulan. Mahirap magkasakit. Bawal ang magkasakit sa pamilyang to. Salamat, anak. Yung pantapal dyan sa butas ay nandoon sa lalagyan ko sa ilalim ng mesa. Sige po, ako na pong bahala, tay. Kayang-kaya ko na po yan. Wala naman talaga akong masabi sa kabaitan at kasipagan ng anak ko. Abay, ako na yata ang pinakamaswerteng ama sa balat ng lupa. Higit sa lahat, ikaw ang pinakamagandang dalaga dito sa lugar natin. Siyempre naman po dahil napakagwapo kaya ng tatay dado ko. Matapos maihanda ang kailangan ng kanyang ama, ay umupo yun sa may mesa habang naliligo naman si Tatay Dado. Tumitili-tili pa si Mang Dado sa sobrang lamig ng tubig. Nang makatapos yun, ay agad namang nagbihis ng kanyang damit pang trabaho. Paglingon niya sa may mesa, ay napansin niyang nakatulog na ulit si Yara at hindi niya na inistorbo pa. Nagising ang dalaga habang tinatanggal ni Mang Dado ang taling lubid ng kanilang pinto nang papaalis na yon. Ano ba at masyado namang mahigpit ang pagkakabuhol ng taling ito? Tay, aalis na po pala kayo. Ako na po, tatay. Hinihigpitan ko po talaga. Mahirap na. Baka mamaya may magtangkang pumasok na pusa at kainin yung tinapay eh. Siya, kaya naman pala. Naistorbo ko patuloy ang tulog mo. Okay lang po. Mag-iingat po kayo. Payakap naman muna sa mahal na mahal kong tatay. Basta pupunta lang po ako doon mamaya ha. Buti na lang, medyo humina na yung ulan. Ay, oo nga anak. O siya, aalis na si tatay. Mag-almusal ka na lang dyan, ha? Kumaway-kaway pa habang tinatanaw ang kanyang ama na naglalakad papalayo. Hindi naman kalayuan sa kanilang bahay ang pinagtatrabahuhan noon. Isinara niya ulit ang pinto, ngunit hindi niya na itinali dahil malapit naman ng magliwanag. Kumuha ang dalaga ng isang unan at tumungo sa may kusina. Doon ay muling nakatulog si Yara. Samantala, nang makarating naman si Mang Dado sa pagawaan ng bloke, ay agad niyang binuksan yon. Ipinagkakatiwala na kasi sa kanya ng boss nilang si Arnel ang susi ng pagawaan at maging ng bodega kung saan nakasilid ang iba pang mga kagamitan. Napapakamot ulo naman ang matanda habang inihahanda ang mga gamit sa paghahakot ng mga bloke papunta sa sasakyang ginagamit nila na nakaparada sa may tagiliran ng bodega. Sinimulan niya na rin ang pagkakalas ng bloke ng yelo sa hulmahan nito, ngunit wala pa rin ang dalawa niyang kasamahan sa trabaho na si Asyong at si Lito. Si Asyong ay kasabayan ni Mang Dado sa pagpasok sa nasabing trabaho mula pa nang magsimula ang negosyong yon ni Arnel. Si Lito naman ay pamangkin ni Asyong na dayo sa nasabing lugar. Palipat-lipat yon sa mga kamag-anak niya kaya wala ring permanenteng trabaho. Agad naman yung natuto sa tulong ni Mang Dado. Bukod sa mabait, natural na ang pagiging matulungin ng matandang lalaki kahit paminsan ay istrikto yon pagdating sa trabaho.
Siya kasi ang lubos na inaasahan at pinagkakatiwalaan ng kanilang amo mula sa paggawa at pagde-deliver ng mga bloke ng yelo sa palengke. Siya rin ang humahawak ng pera at ireremit naman niya sa hapon bago siya umuwi sa kanilang bahay kung hindi nagagawi sa pagawaan si Arnel. Nung mga oras na yun, nag-uumpisa na sa pagkakalas ng bloke si Mang Dado. Nasa mahigit 50 bloke ang nade-deliver nila sa palengke araw-araw. Abat, napasarap yata ang tulog ni Asyong at Lito. Mangangalahati na ako rito ay hindi pa rin sila dumarating. Mukhang namimihasan na itong mga kasamahan ko. Ay, magandang umaga, Mang Dado. Ang aga nyo naman yata ngayon. Anong maaga alas 4 na. Sadyang huli lang kayong dumating. Kayo na maghakot nito papunta sa truck at nang makapag-deliver na tayo. Lito, mukhang inaantok ka pa. Alalayan mo yan si Asyong para walang mabitak na bloke ng yelo. Sige o. Relax lang, Mang Dado. Matatapos din to. Nagpatuloy sa pagkakalas ng bloke si Mang Dado at ang dalawa naman ay ikinakarga na sa truck na ginagamit nila sa pagde-deliver sa palengke. Gamit ang sliding board na yari sa kahoy ay mabilis namang naikakarga at baba ang mga bloke ng yelo. Buisit na matandang yan, napakayabang kong umasta. Akala mo naman ay siyang amo natin. Sinabi mo pa, tiyo, napipikon na nga ako eh. Konting-konti na lang, papatulang ko na yan eh. Abay, kalmahan mo lang. Baka naman mawalan tayo ng trabaho niyan. Alam mo namang sanggang dikit niyan si Boss Arnel. May oras din sa atin yan. Pasasaan ba't bibigay rin ng katawan niyan? Tumatanda na rin naman eh. Pagdating ng araw, ako nang pagkakatiwalaan ni Boss o di kaya ikaw. Kaya kapag nandyan si Boss, magpakitang gilas ka na. Tsaka sakyan lang natin si Tanda para hindi makahalata. Ayan, dahan-dahan Lito ha. Nagdadabog ka yata eh. Abay, huwag naman sanang sasama ang loob nyo kapag sinisita ko kayo. Ang akin lang naman ay pantay-pantay ang pinapasahod sa atin, kaya dapat ay pantay-pantay din ang trabaho natin. Isa pa, napapadalas na kasi ang... Pasensya na ho, Mang Dado. Hayaan nyo, mula bukas ay aagahan na namin. Nakakahiya naman ho sa inyo. Naparami lang ho ng inom kagabi, kaya... Ay, siya, sige na. Ako'y hindi naman galit. Ilan na lang ba ang kulang? Binibilang nyo ba? 5 na lang ho. Tapos, lalarga na ho tayo. Agad na itinulak ni Lito ang kariton papunta sa truck at tinapik naman ni Asyong ang balikat ni Mang Dado. Mang Dado, pasensya na sa pamangkin ko ha. Bata pa kasi kaya minsan ay may pagkamakitid ang... Alam mo na, dumaan rin naman tayo sa ganyang edad. Medyo padamdamin at... Hayaan mo na. Tara na at nang makalarga na tayo. Si Asyong ang inutusan ni Mang Dado na magmaneho ng truck papunta sa palengke. Namamanhid pa kasi ang kamay ng matanda sa lamig at nangalay din ang braso nito dahil sa matinding lamig sa pagkakalas ng mga bloke. Nang makarating ang mga yun sa palengke, ay kanya-kanya na silang baba at tulak ng kariton na kanilang ginagamit sa pagde-deliver sa mga nagtitinda ng karne, isda at iba pa sa palengke. Kanya-kanya naman ng abot ng bayad ang kanilang mga customer. Pagkatapos ay ireremit naman nila yon kay Mang Dado. Lito, naitabi mo na ba yung bayad sa palabis nating 5 bloke? Ayos na ho, Chong. May pambili na naman ho tayo ng alak at pulutan. Hoy, ano yan ha? Kayong dalawa, ginugulangan nyo na naman si Mang Dado. Aba, maawa naman kayo sa matanda. Aling baby naman. Baby, hinaan mo naman at baka may makarinig sa'yo. Hayaan mo't bukas ay may palabis kang 1 bloke sa amin. Nako, wag na. Idadamay nyo pa ako sa kalokohan nyo. Siya, lumayas na nga kayong dalawa at baka malasin pa mga paninda ko dahil sa pinaggagawa nyo. Ay sus, masasayang huyang beauty nyo kapag palagi kayo nagsusungit at nakakunutang noo. Kaya nga pinapalayas ko na kayo at kapag ganyan naman ang mukha na makikita ko, hay, ewan. Grabe ka naman, Aling baby. Masyado ka namang namemersonal. Ay, tara na nga Lito.
Samantala, kasalukuyang dinudukot ng matandang babae sa kanyang lumang bag ang pitaka habang naglalakad papalapit sa pinag-aangkatan niya ng panindang kakanin na ilalako niya naman sa may pantalan. Nasaan na ba yung pitaka ko? Habang abala ang matandang babae sa kung anong hinahanap niya, ay paparating naman sa kinatatayuan nito si Mang Dado. Ay, salamat sa Diyos at natapos din. Abat, sinura tayo na. Napakasipag rin naman ng matandang to. Wala ring kapaguran sa paglalako. Mula sa di kalayuan ay kitang-kita niya naman nang biglang hinablot ng isang binatilyo ang hawak na pitaka ng matandang si Lola Nora. Hoy, ang pitaka ko! Ibalik mo sa akin yan! Sakto namang tumakbo ang binatilyo papunta sa direksyon kung saan naroon si Mang Dado. Sinadya niya yung banggain ng kariton, dahilan para matumba at maabutan yon ni Lola Nora. Diyos kang bata ka! Ang likot ng kamay mo! Aray ko po! Magnanakaw kang bata ka! Akin na yung pitaka ko! Agad na pumito ang gwardya at nagkukumahog namang tumakas ang nasabing magnanakaw. Ay, hayaan nyo na. Ang importante ay nakuha ko na ulit itong pitaka ko. Aba, muntik pang matali ng lintik na yon ang puhunan ko. Talamak na rin ho talaga ang mga magnanakaw ngayon. Wala nang pinipiling oras at lugar, maging taong bibiktimahin. Ay, sinabi mo pa, Dado. Siya, salamat sa tulong mo. Kung hindi dahil sa'yo, malamang sa malamang ay natangay na ng lokong yun ang perang pinaghirapan ko. Bukod sa gwapo ka na ay mabait at matulungin ka rin pala. Siya, mag-iingat na lamang kayo sa susunod. Mauna na ako at siguradong hinihintay na ako ng mga kasamahan ko. Sinundan pa ng tingin ng matanda si Mang Dado na tumigil naman sa tapat ng isa sa kanilang mga customer. Mang Dado, mag-iingat kayo dun sa dalawa niyong kasama. Kanina ay narinig ko ang pinag-uusapan nila. Naku. Sigurado ako ginugulangan kanila. Aba, mahirap kapag ganyan ang mga kasamahan sa trabaho. Hayaan niyo't babalik din sa kanila yon kung sakali mang may ginagawa silang kalokohan. Hindi naman natutulog ang Diyos pagdating sa mga ganyang bagay. Ay, sige na. Sana'y maubos yung mga paninda ninyo. Kumaway, sabay na pabuntong hininga na lamang si Mang Dado sa kanyang nalaman. Hindi kasi yon ang unang beses na may nagsumbong sa kanya. Pinag-iisipan niya naman kung anong dapat niyang gawin sa dalawa niyang tauhan. Umiiwas rin kasi siya sa gulo, lalo na't alam niyang sumasama ang loob ng mga yon sa tuwing kanyang sinisita. Nang makabalik sa pagawaan ng bloke ng yelo sina Mang Dado, Asyong at Lito, bandang 8:00 na ng umaga. Nagpadala naman ng almusal ang kanilang amo, kaya naman pinagsaluhan nila yon bago muling magsimula sa kanilang trabaho. Maya-maya pa, isa-isa namang nagdatingan ang mga may-ari ng palakaya. Gumagamit sila ng ice crusher machine sa pagdurog ng mga bloke at ilalagay naman yon sa malalaking styro. Sabay papasanin nila ang mga yon papunta sa kani-kanilang bangka. Makalipas ang ilang sandali, nadatnan naman silang abala ng kanilang boss na si Arnel. Hindi magkanda-ugaga sa liksi at tila ba napakasipag nina Asyong at Lito. Napangisi na lamang si Mang Dado sa inaasal ng magtiyo. Mang Dado, pahinga muna kayo. Iabot ko muna tong sahod nyo, baka makalimutan ko. Ano raw? Anong sinasabi ni boss? Napakaingay kasi nitong makina eh. Magpapasahod na raw, Mang Dado. Tara na't baka magbago pang isip ni Boss Arnel. Siya, halina kayo. Lito, itigil mo na muna yung pagsasalin ng tubig. Sige o, huli na ho ito. Susunod na po ako, Mang Dado. Ilang sandali pa ay agad nang iniabot ni Arnel ang kani-kanilang sahod na nakalagay sa loob ng puting envelope. Agad naman nagpasalamat ang mga yon. Pakibilang na lang at baka kulang. Mang Dado, muntik ko na makalimutan. Pinabibigay ho ni Mrs. Kayara.
pabaon daw ho at pambili ng kung anong kakailanganin niya sa school. Nabayaran ko na rin ho kahapon yung kabuuan ng tuition fee niya. Nako, maraming salamat po, boss. Malaking tulong po ito. Siguradong matutuwa na naman ang dalaga ko. Pakisabi na lamang po kay madam na maraming salamat. Walang anuman po yun, Mang Dado. Alam niyo naman kung gaano kami nagpapasalamat sa kasipagan at serbisyo niyo para sa amin. At saka mula nang pinag-aral namin si Yara ay mas lalo kaming sinuwerte mag-asawa. Nakikita rin namin kung gaano nagpupursige yung anak ninyo. Napakahusay ho sa klase kaya talaga naman hindi nakakapanghinayang na pag-aralin. Bigla namang nagkatinginan sina Asyong at Lito. Nababakas ang inggit sa mukha ng mga yun habang nakikinig sa pag-uusap ng kanilang amo at ni Mang Dado. Bumalik na lamang sila sa kanilang ginagawa. Kita mo na, Lito, hindi ba't lugi tayo? Kaya dapat lang na dumidiskarte din tayo para sa sarili natin. Oo nga, Chong, napakaswerte naman pala ng matandang yan at ng anak niya. Kaya naman pala masyadong pabida kung magtrabaho dahil sobra-sobrang benepisyo nila mag-ama. Kaya tama lang nakalmahan lang natin kapag wala si boss. Tama ka dyan. Kaya maya-maya, matutulog tayo, ha? Kahit 1 oras lang, pwede na yun. Nang makaalis si Arnel, ay agad namang nagpaalam ang dalawa kay Mang Dado na kakain na sila ng tanghalian. Pumayag naman ang matanda at siya na ang nagpatuloy sa ginagawa ng dalawa. Matapos kumain sa malapit na karinderya, ay agad na pumasok ang mga yon sa truck. Salamat sa Diyos! Grabe, busog na busog ako! Ay, makatulog na nga. Kayang-kaya na ni tanda yun. Bandang 12:00 ng tanghali ay pakanta-kantang naglalakad si Yara papunta sa kanyang tatay Dado. Bitbit niya ang tanghalian ng kanyang ama na siya mismo ang nagluto. Napakunot noon naman siya nang masilip sa loob ng truck sina Asyong at Lito na tulog na tulog. Aba, ayos ah. Tapos na ba sila sa trabaho? Siguradong dinuduga na naman ng mga ton tatay ko. Teka lang, babalikan ko kayo. Nagpatuloy sa paglalakad ang dalaga. Rinig na rinig niya ang pagbuhos ng tubig sa malalaking hulmahan ng bloke ng yelo at ang paghila ng mga bakal kapag isisilid na yon sa lalagyan. Napakasalbahe talaga ng mga yon. Mag-isa niyong pinagtatrabaho ang tatay ko. Mamaya kayo sa akin. Tatay! Tay! Yuhu! Nandito na po ako. Kain po muna kayo. Anak, sandali lang. Kanina ka pa ba dyan? Kararating ko lang po, tatay. Bakit ho? Mag-isa lang kayo dito. Nasaan yung mga kasama niyo? Sina Asyong at Lito. Kumain ng tanghalian. Siguro'y umuwi sa bahay nila. Kanina pang 11:00 yon. 12:00 na hindi pa rin nakakabalik. Nako, siguro po ay tinutunaw pa yung kinain nila. O baka naman po, nalunok na nila yung kutsara, kaya... Ikaw talaga. Hayaan mo na. Kayang-kaya ko naman to. Tapos naman ng dagsa ng mga customer. Mamaya ulit yan, mga 3:00. Sus, kaya nasasanay sila ng ganyan kasi hinahayaan nyo eh. Tay, kapag hindi mo sila sinita, mamimihasa ang mga yan. Maawa naman kayo sa sarili ninyo. Ayaw ko naman na nasusobrahan kayo sa pagod. Inaabuso na kayo ng mga yon. Huwag kasi kayo masyadong mabait. Umiiwas lang tayo sa gulo, anak. Sa sakit ng ulo. Nakikisama lang ako. Pero kapag sobra-sobra na, siyempre magsasalita rin ako. Isa pa, may nagsusumbong rin sa akin sa palengke tungkol sa kalokohan ng mga yan. Dinadaya nila ang bilang ng bloke para may kita sila maliban sa sahod nila. Ay. Kita nyo na? Naku, madadamay ka pa sa kalokohan ng mga yan. Hindi nyo po sila kailangan pagtakpan. Huwag nyong isipin kung anong mararamdaman nila. Kung mayroon kayong dapat isipin, di yung boss nyo na nagmamalasakit sa atin, hindi yung mga tamad at magnanakaw naman pala. Gusto ko lang makasiguro. Mahirap namang maniwala sa sabi-sabi lang, kaya gusto kong ako mismo makakita. Sa bagay,
Sige na po, kumain na kayo. Masarap yan, Tay, at paborito nyo yan. Ito po pala, Suman. Merienda nyo maya-maya. Binigay ho sa akin yan ni Lola Nora kanina. Aba, talaga namang nagkakasundo kayo ng matandang yun, ha? Opo, mabait po kaya siya. Tapos, naikwento niya nga po sa akin na tinulungan niyo siya kanina. Tay, pakiramdam ko. Yara, anak, pakainin mo muna ako bago mo ituloy ang sasabihin mo. Ay, nakong batan to baka masuka pa ako dyan. Sige po, kain na po muna kayo. Magpapahangin lang po ako sa labas at didiligin ko po yung mga halaman sa may tapat ng bodega. Nandun po ba yung hose ng tubig? Oo, anak, pero alanganin namang magdilig ng halaman at tanghaling tapat. Baka mamatay naman yung mga halaman sa gagawin mo. Hindi po yan. Alam ko na. Maglilinis na lang po ako dun sa tapat ng bodega. Medyo makalat. May walis din po doon, diba? Oo, anak. Siya, ikaw na ang bahala dyan. Hindi ka rin mapakali ng walang ginagawa May pinagmanahan ka nga talaga. Pasipul-sipul pang kinuha ni Yara ang walis at hose ng tubig sa may bodega at ikinabit yon sa gripo. Sarap na sarap kayo sa tulog nyo, ha? Habang yung tatay ko nagkakandakuba na sa pagtatrabaho, humanda kayo sa akin. Mga impakto! Matapos wisikan ng tubig ang semento na kalsada sa tapat ng bodega, ay winalis-walisan niya yon. Sabay ngumisi at tumapat sa may bintana ng truck kung saan parehong nakanganga at humihilik ang magtiyo na sina Asyong at Lito. Tulong! Nalulunod ako! Chong, gising! Nananaginip ka! Ano nangyayari? Bakit basang-basa tayo? Anak na putya! Akala ko totoo na! Ay, nandyan po pala kayo? Nananadya ka ba? Hindi Mali ko ba naman na nandyan kayo? Sabi ni tatay, kumakain kayo Bakit kasi kayo natutulog oras pa ng trabaho? Ay, nagpapalibre lang yata kayo sa trabaho Habang yung tatay ko nagpapakahirap kanina pagdating ko. Baka gusto niyong isumbong ko kayo kay... Hoy, maldita! Umayos ka, ha? Itiko mo yung bibig mo kung ayaw mong... Ano, sasaktan niyo ako? Aba, bakit anong masama sa sinabi ko? Abusado kayo? Kung hinahayaan kayo ni tatay, pues ibahin niyo ako. Kaya ko kayong isumbong sa boss niyo. Abat, sip-sip ka rin pala, katulad ng... Oh, ano nangyayari dito? Oh, ano nangyari sa inyo? Basang-basa kayo. Tay, inaaway nila ako. Hindi ko naman sinasadya mabasa sila. Tay, alam niyo po ba na... Yara, huwag ka na magalit. Nagulat lang kasi si Chong, kaya... Mang Dado, kararating lang po namin. Nagpahinga lang po kami dito saglit. Hay, mga sinungaling. Hay nako, tatay, tapos ka na po bang kumain? Oo, tapos na anak. Kunin mo na yun at umuwi ka na. Nakataas na naman yung kilay mo, Napabuntong hininga na lamang si Yara at inirapan sina Asyong at Lito. Matapos makuha ang baunan na pinagkainan ng kanyang ama, ay nagpaalam na yon sa kanyang tatay. Tay, magpahinga ka rin muna bago magtrabaho, ha? Yung iba nga nakatulog na't humihilik pa kahit oras pa ng trabaho. Bye, Tay. Ingat kayo sa mga katrabaho nyo. Sa trabaho nyo pala. Napailing-iling na lamang si Asyong na nagpipigil ng inis sa dalaga. Ay, pagpasensyahan nyo ng anak ko. Ganyan lang yan magsalita pero mabait naman yan. Sinasabi niya lamang kung ano ang totoo at kung ano nakikita niya. Okay lang Mang Dado. Kapag nagsusungit ay lalong gumaganda yung anak ninyo. Si Chong kapag nagagalit ay umayos ka, uupakan kita dyan. Tama na yan. Balik na sa trabaho at mukhang napasarap nga ang tulog ninyo. Hindi naman na nakaimik pa ang dalawa, sabay napakamot na lamang sa kanilang mga ulo. Nang sumunod na araw, naging mas mahigpit si Mang Dado at hindi iwinawaglit ang tingin sa magtiyo. Sinabihan niya rin na siya na muna ang maniningil sa mga customer nila sa palengke. Masyadong mahigpit ngayon si Dado Nakakabwisit. Doble ingat na lang tayo, Chong. Ako nang sasaglit dun sa sukay natin. Matapos maningil ni Mang Dado,
ay napansin niya naman si Lito na nagmamadaling pumunta sa may dulong parte ng mga nagtitinda ng isda. Sinundan niya yon at sumabay siya sa dumadagsang mga tao. Ayos! Salamat, boss! Sa susunod ulit! Akma nang ilalagay nun ang 500 sa kanyang bulsa nang biglang hawakan ni Mang Dado ang kanyang kamay. Mang Dado? Totoo pala ang sumbong sa akin ng mga suki natin dito. Ay, kailan niyo pa ginagawa to? Pasensya na, Mang Dado. Napag-utusan lamang po ako ni Chong. Paano kayo pagkakatiwalaan kung ganyan kayo? Napakabait ng amo natin tapos gumagawa kayo ng kalokohan. Tara na. Mang Dado, ako na hong nakikiusap sa inyo. Huwag niyo sana kaming isusumbong. Alam niyo naman ho kung gaano kaimportante sa amin ang trabahong ito. Umiling-iling at ngumisi lamang si Mang Dado sabay tinapik sa balikat si Lito. Mababakas sa muka ng matanda ang pagkadismaya sa mga kasamahan niya sa trabaho. Halos buong maghapon ay hindi umiimik si Mang Dado. Hindi rin sila kinakausap at hindi rin sila minamanduhan sa kung ano ang mga dapat nilang gawin, katulad ng nakagawian nito para masigurong maayos at mapapabilis ang kanilang trabaho. Habang naglalakad pa uwi pagkatapos ng trabaho ay agad namang sumagi sa isip ni Asyong si Mang Dado. Ano mang problema ni Dado? Hindi na nga umiimik ay nakasimangot pa. Sarap upakan. Nagtrabaho naman tayo na maayos kanina. Baka mamaya kung ano pang isumbong niya kay boss, makakatikim talaga siya sa akin. Chong, may problema tayo. Ano kasi, nahuli ako kanina ni Mang Dado. Alam niya na pala yung tungkol sa pagpapalusot natin ng bloke. Ano? Anak nang, napakabobo mo naman. Paano nangyari yun? Bakit naman hindi ka nag-iingat? Nalintikan na, oo. Sigurado magsusumbong ang sip-sip na yon. Yun nga rin ang inaalala ko eh. Ay, baka bukas wala na tayong trabaho. Subukan niya lang. Talaga namang makakatikim siya sa akin at siguradong may kalalagyan ng pagiging sip-sip niya. Kapag ako napuno, idadamay ko pati anak niya eh. Huwag naman, Chong. Tsaka, kasalanan naman talaga natin eh. Anong kasalanan? Dumidiskarte lang naman tayo. Masyado lang siyang pakialamero. Kung hindi lang naman siya bida-bida, ako dapat ang pinagkakatiwalaan ni Boss Arnel eh. Mas malakas at mas magaling naman ako sa matandang yon, no? Samantala, matapos namang iabot ni Mang Dado ang perang kinita nila ng araw na yon, ay napabuntong hininga ang matanda. May problema po ba, Mang Dado? Boss, ayaw ko sanang sabihin ito sa inyo, kaya lamang ay nakukonsensya po talaga ako. At hindi na rin po kasi tama. Mukhang nagiging abusado na sina Asyong at Lito. Inilahad ni Mang Dado ang mga kalokohan ng dalawa, dahilan para magalit ang amo nilang si Arnel. Napakaraming matino na pwede nating ipalit sa kanila. Kung sinabi niyo ng mas maaga yan ay di sana. Siniguro ko lang po muna, boss. Mahirap namang basta na lamang ako magsusumbong sa inyo dahil sa sabi-sabi ng ibang tao. Boss, makikiusap po sana ako. Baka pwedeng wag niyo naman silang tanggalan ng trabaho. Humanap lang po kayo ng bagong kasama ko sa pagde-deliver doon sa palengke. Baka ho kasi, alam niyo na, nag-iingat lang ho ako at ayaw ko namang sumama ang loob nila sa akin kung sakaling wag kayong mag-alala, Mang Dado. Salamat at ipinaalam niyo sa akin ang bagay na ito. Ako na pong bahala. Sige na ho, umuwi na ho kayo at siguradong hinihintay na kayo ni Yara. Kinabukasan, nagulat na lamang sina Asyong at Lito nang pagdating nila ay nandoon ang kanilang amo. Ganitong oras pala kayo pumapasok? Hindi naman ho, boss. Nagkataon lang ho dahil... Sige na, magtrabaho na kayo. Sayang ang oras. Siya nga pala, may mga baguhang papasok bukas. Sila muna ang kasama ni Mang Dado sa pagde-deliver. At ako naman ang pipirmi at magbabantay dito. Gusto ko na rin mag-focus dito dahil mukhang napapabayaan ko na yata kayo dito eh. Tumangutango na lamang sina Asyong at Lito. Nababakas ang kaba sa muka na magtiyuhin. Nababatid din nila na nagsumbong si Mang Dado sa natuklasan nito.
Buong araw nasa tamang oras at maayos na nagtrabaho ang dalawa, ngunit hindi sila nag-iimikan man lamang. Hayop ka talaga, tanda. Humanda ka sa akin. Masyadong matabil yung dila mo. Panira ka ng diskarte. Maghintay ka lang at susurpresahin kita. Nagkamali ka ng binangga. Nang sumunod na mga araw, napirmi na sina Asyong at Lito sa pagkakalas ng mga bloke at paghahakot sa truck. Pagkatapos ay sila rin ang nagsasalin ng tubig sa mga hulmahan. Yung dalawang baguhan ang naging kasakasama ni Mang Dado. Bagamat mabait si Mang Dado at masunuri naman ang mga bago niyang kasama, ay mabilis din yung natuto at nakasundo ng matanda sa pagde-deliver sa palengke. Pagkatapos mag-deliver ay umuuwi na agad ang mga yon at maghahanap naman ng ibang pag-e-ekstrahan. Makalipas ang 1 buwan, paunti-unti nang nagiging mas madali at mas magaan ang trabaho. Tila nakalimot na rin ang lahat sa kanya-kanyang init ng ulo, hanggang sa sumapit ang kaarawan ni Mang Dado. Umaga pa lamang ay nagpabili na ang boss nila ng 1 kahon ng alak at nangakong magbibigay ng lechon manok na pulutan. Ayos, Mang Dado. Mahal na mahal ka talaga ni boss. Natatakam na kami ni Lito sa lechon manok mamaya. Mukhang gagapang ho tayo pa uwi nito ah. Aba, ako'y kontrolado na sa pag-inom, kaya ako nang bahala sa kwento mamaya. Isa pa, magagalit ang anak ko. Hindi ho yun. Kaarawan nyo naman. Siguradong mabait rin ho yung anak ninyo. Ano ibig mong sabihin? Mabait naman talaga si Yara at... Ay, yun nga ho ibig kong sabihin, kaya hindi ka pagagalitan nun. Kami na hong bahalang magpaliwanag sa kanya mamaya. Di ba, Lito? Ay, nako. Hindi niyo madadaan sa paliwanag yung anak ko. At saka, ayaw niya ng lasenggo. Takot yun sa laseng dahil mula nang maliit pa siya, ay hindi naman talaga siya sanay na may umiinom sa bahay. At matagal naman na talaga akong hindi nakikipag-inuman. Lalo na nung nabubuhay pa ang misis ko. Eh siya, tapusin na natin ang trabaho at nang mamaya ay makapag-happy-happy na tayo. Oo naman, sisiguruhin namin yan, Mang Dado. Happy-happy tayo mamaya. Para naman hindi mo makalimutan ang kaarawan mong ito. Kinagabihan. Ay, nasan kaya si tatay? Anong oras no? Wala pa rin siya. Malamig na tong pansit na niluto ko. Ay, hindi kaya... Baka nga umiinom sila. Naku, baka malasing yun. Buti pa, susunduin ko na. Habang naglalakad si Yara, ay natanawan yon ni Lito na noon ay umiihi sa may tagiliran ng bodega. Nagmamadali yung umihi pagkatapos ngumisi habang kinakawayan ang paparating na dalaga. Susunduin mo ng tatay mo, no? Malamang, alangan naman ikaw. Tay, tatay. Tatay naman eh. Oy, Yara, ikaw naman. Birthday naman ng tatay mo, pagbigyan mo na. Anak, uuwi rin ako maya-maya. Huwag kang mag-alala, hindi ako magpapakalasing. Sige na, umuwi ka na at may pasok ka pa bukas. Huwag mong alalahanin si tatay, kaya kong sarili ko. Sigurado kayo, tay? Ay, siya, sige, uuwi na ako. Huwag ka masyadong magpapagabi, kung hindi, babalikan kita dito. Ay, huwag na makulit. Huwag na ring lalabas at delikado. Baka mamaya ay may makasalubong ka pang luko-luko dyan. Ay, luko-luko? Yun na nga eh. Paano kung hindi mag-aalala eh, ang mga... Ay, uuwi na nga lang ako. Baka kung ano na naman ang masabi ko. Basta tay, ingat kayo ha. Huwag niyong lalasingin ng tatay ko ha. Bagsak ang balikat na lumabas si Yara ng bodega, kung saan nag-iinuman ang tatay Dado niya at ang mga kasamahan nito sa trabaho. Sayang naman yung niluto ko. Tatay naman kasi, mas gusto niya pa talagang kasama yung mga pangit na yon. Ay, naantok na ako. Sigurado hindi ko na siya mahihintay pag-uwi niya. Pagdating sa bahay, agad niya nang itinali ang pinto at humiga na
si Yara. Makatulog na nga. Gigisingin na lang ako noon pagdating niya, sigurado yon. Sa kabilang banda, matapos magpaalam ng 2 baguhan, ay naiwan naman ang 3 sa bodega. Sige lang, mandado. Tagay pa. Kailangan maubos natin to. Mas lasing, mas masaya. Hindi ba, Lito? Yan. Tagay pa. Ay, ako? Malalasing nyo? Nako, malabong mangyayari yan. Malilintikan na sana ko. Baka hindi ako pagbuksan ng pinto nun. Ayos, lasing na si Tanda. Siguradong maisasagawa na namin ni Chong ng maayos ang plano namin. Hindi na ako makapaghintay, Yara. Mang Dado, huling tagay na to. Huy, abat. Yari ka sa amin ngayon. Gamit ang susi ng matanda, isinara ng magtiyo ang bodega. Pinagtulungan naman nila ang matanda na isakay sa likod na bahagi ng truck at inilagay ang susi sa bulsa noon. Itinali rin nila ng lubid ang kamay at paa ni Mang Dado, sabay tinakpan ng makapal na trapal. Humahalakhak pa ang magtiyo sa kanilang ginawa kay Mang Dado at nagmamadaling umalis ang mga yun. Samantala, bandang 12:00 ng gabi, nagising si Yara nang may marinig na mga yapak sa labas ng kanilang bahay. Naamoy niya rin ang halimuyak ng alak na nagmumula sa labas. Bumangon naman siya nang marinig ang mahinang boses na tumatawag sa kanyang pangalan. Yara, buksan mo tong pinto. Ang tatay mo, lasing na lasing. Bilisan mo, napakabigat. Naku po, yun na nga bang sinasabi ko eh. Sandali lang, tatay naman kasi eh. Hindi maaninag ng dalaga ang mga taong nasa labas dahil madilim ang paligid. Agad niyang tinanggal ang tali ng pinto dahil gamay na gamay niya na yun. Nang buksan niya ang pintuan ay nagulat siya nang ang magtiyuhin lamang ang tumambad sa kanyang harapan. Nasaan si tatay? Anong ginagawa niyo dito? Ha? Ang dami mo namang tanong, papasukin mo na lang kami. Ano ba? Bitawan niyo ako! Mga hayop kayo! Huwag ka nalang magtangkapang sumigaw, Yara, kung ayaw mo masaktan. Sige, subukan niyo lumapit. Sisigaw ako ng malakas. Sisigaw ka? Bakit ka naman sisigaw? Wala pa nga kaming ginagawa sa'yo. Halika dito. Sayang naman kasi kung papatayin ka namin ang hindi man lamang pinakikinabangan. Napakaganda mo pa naman at ang bango-bango mo. Bitawan niyo ako. Nakakatiri ka. At talagang palaban ka, ha? Napakaingay mo. Kasabay ng pagtulo ng luha ng dalaga ay ang pagsigaw niya sa kanyang isipan. Habang walang awa siyang pinagsasamantalahan nina Asyong at Lito, pilit siyang humihingi ng saklolo sa kanyang tatay na nung mga oras na yon ay hindi pa rin nagigising sa labis na kalasingan. Matapos pagsawaan ng dalawa ang dalaga na noon ay wala ng saplot, nang hihina at tila ba gusto na lamang matapos ang kanyang buhay nung mga oras na yon, dala ng pandidiri at awa sa kanyang sarili. Ikinuyom niya ang kanyang mga palad habang nanginginig ang mga labi at patuloy ang pagpatak ng luha na nakatitig sa dalawang lalaki, na noon ay nagawa pang magsindi ng sigarilyo habang nakangisi at nananabik pa rin sa dalaga. Ano, may gusto ka bang sabihin? Bakit hindi ka makapagsalita ngayon? Nasaan na yung tapang mo, ha? Patayin niyo na ako. Patayin niyo na lang ako. Kapag binuhay niyo pa ako, mga hayop, babalikan ko kayo. Ako ang papatay sa inyo. Yara naman, huwag ka nang magalit. Matapos ka naming dalhin sa langit, ikaw pa tong... Ay,
Huwag mo nang inisin si Chong. Nako, baka mamaya seryosohin niya yung sinasabi mo. Sige ka. Mga demonyo kayo! Magbabayad kayo! Abat, talaga namang sumigaw ka pa? Inuubos mo talagang pasensya ko, ha? Gusto mong mamatay, ha? Eh di sige, mamatay ka na. Huwag kang mag-alala, susunod rin ang tatay mo sa pangalawang buhay dahil sa labis na lungkot ng iyong pagkamatay. Chong, tama na yan. Tara na. Lintik, baka matuluyan pa yan. Anong gagawin natin dyan? Kapag nabuhay pang malditang to, siguradong ikakanta tayo nito. Kaya mabuti pa. Sakto. May laman ba yung drum na yan? Meron, Chong. Umalis na tayo. Tama na yan. Tumakas na tayo. Baka mamaya nagising na si Tanda o baka may makakita pa sa atin. Tanga, huwag kang anduwag. Tulungan mo akong buhatin to. Bilis! Ipinasok nila si Yara sa drum na kulay asul na puno ng tubig, at pagkatapos ay nagmadali ng tumakbo ang mga yun, lalo na nang makitang nangisay na ang paa ng dalaga. Naiwan ng mga yon ang kanilang damit pantaas na nasa higaan pa ni Yara. Nang gabi ring yun, nakahanda na ang mga bag ng magtiyo. Kinuha nila yon at nakahanda ng bumiyahe para takasan ang kanilang ginawa. Asyong? Lito? Saan kayo pupunta? Bakit nagmamadali kayo? Saan ba kayo galing, ha? Teka, iiwan mo ako? Iiwan mo na kami ng mga bata? Wala kang karapatan na pigilan ako. Napapagod na akong magbanat ng buto para sa mga batang hindi ko naman kadugo. Buhayin mo yung mga anak mo mag-isa. Halika na, Lito. Asyong, sandali! Huwag mo naman gawin sa akin to! Asyong! Samantala, Kailangan kong makalabas dito. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Hindi nila maaaring takasan ang ginawa nila sa akin. pilit iginagalaw ni Yara ang kanyang katawan hanggang sa matumba ang drum na kanyang kinalalagyan. Gumapang yon ng dahan-dahan hanggang sa mailabas niya ang kanyang ulo sa loob ng drum at nakahinga na ng maluwag. Mga hayop, pagbabayaran yung ginawa niyo sa akin. Magbabayad kayo. Nung mga sandaling yon ay siya rin namang pagkagising ni Mang Dado. Wala siyang makitang liwanag at naliligo na rin siya sa pawis. Hindi ako makahinga na maayos. Nasaan ako? Bakit nakatali ang mga kamay at paa ko? Sino may kagagawan nito? Mukhang napagtripan nata ako ng mga lukulukong yun ah. Tulong! Tulungan niyo ako! Nung mga oras na yon, wala namang dumaraang tao, kaya pilit namang iginagalaw ng matanda ang kanyang katawan hanggang sa siya ay makabangon na. Isa namang binatilyo ang dumaan noon at natanawan niya mula sa malayo. Tinawag niya yon at tinulungan si Mang Dado na kalagan ng tali ang kanyang kamay at paa. Sino pong may gawa nito sa inyo? Malamang sa malamang yung mga lukulukong kasamahan ko. Sila naman ang huli kong kasama eh. Nako, anong oras na ba? Sigurado nag-aalala na ang anak ko. Siya, salamat sa tulong mo, iho. Kailangan ko munang umuwi sa bahay. Wala talagang magawang tama itong sina Asyong at Lito, oo. Ay, kaawaan nawa kayo ng Diyos sa mga pinagagagawa ninyo. Habang naglalakad si Mang Dado, ay may 3 kalalakihan na tumatakbo papalapit sa kanya at natatanawan niya rin ang iba pang mga tao na nasa tapat ng kanilang bahay. Mang Dado, buti na lang ho, umuwi na kayo. Bilisan niyo na ho dahil ano ba nangyayari? Bakit nagkakagulo sa tapat ng bahay? Si Yara ho. Ano nangyari sa anak ko? Napatakbo habang nanginginig ang buong katawan dahil sa takot na nararamdaman niya nung mga sandaling yon. Nadatnan niya ang ilang mga kababaihan sa loob ng bahay na siyang nag-aasikaso kay Yara.
Ang tanging nakapulupot sa katawan ng dalaga ay ang kumot nito. Basa at magulo ang buhok. Nanginginig pa rin sa lamig at takot. Mababakas sa muka at braso ang mga pasa at sugat na nagpapatunay ng matinding pinagdaanan. Sino may gawa nito? Yara, anak, magsalita ka. Sino may gawa sa nito? Tay, bakit ngayon ka lang? Pinagsamantalahan nila ako, Tay. Sinong gumahasa sa iyo? Patawarin mo ko, anak. Patawarin mo si tatay. Papatayin ko kung sino man ang may gawa nito sa iyo. Magbabayad sila. Nang mabaling ang tingin ni Mang Dado sa mga damit na nasa katre ng kanyang anak, ay mas lalong nandilim ang kanyang paningin sa galit. Kinuha no ng itak at tumungo sa bahay ni na Asyong. Sumama naman ang ilan pang kalalakihan at mga tanod ng barangay na tinawag ng kapitbahay na unang nakasaksi sa kalagayan ng dalaga nang napadaan yon at gumagapang palabas si Yara para humingi ng saklolo. Nang makarating si Mang Dado sa tapat ng bahay ay galit na galit at pinagtataga noon ang bakod at mga halaman habang sumisigaw at pinapalabas sina Asyong at Lito. Lumabas kayo! Mga hayop kayo! Hindi na kayo naawa sa anak ko! Papatayin ko kayo! Asyong! Lito! Lumabas kayo dyan at harapin niyo ako! Mang Dado? Ano po? Ay! Maawa ho kayo! Kumalma ho kayo! Ano po bang nangyayari? Nasaan sina Asyong at Lito? Ilabas mo ang demonyo mong kinakasama at ang pamangkin niya. Kailangan nilang pagbayaran ng ginawa nila kay Yara. Mga wala silang puso para gahasain ang anak ko. Palabasin mo sila! Palabasin mo sila! Mang Dado, patawarin niyo ho ako. Kahit halughugin niyo po ang buong kabahayan ay hindi niyo po sila makikita. Kagabi pa po sila umalis. Hindi ko po alam kung bakit. Ang sabi niya lang po sa akin ay napapagod na siya sa pagtatrabaho para sa mga anak ko. Hindi ko po alam ang ginawa nila sa anak ninyo. Huwag niyo po akong sasaktan alang-alang sa mga anak ko, Mang Dado. Nakikiusap po ako. Hindi nila maaaring takasan ang ginawa nila. Saan sila pumunta? Saan? Pakiusap, sabihin mo ang totoo. Napahagulhol na lamang ang babae at paulit-ulit na sinasabi na hindi niya alam kung nasaan sina Asyong at Lito. Makalipas ang 1 buwan. Huwag kayong mag-alala, Mang Dado. Pasasaan ba't mahahanap din ng kapulisan ng mga hayop na yon? At kapag nangyari yon, nasisiguro ko na hindi na sila makakalabas pa ng bilangguan. Pinapangako ko yan sa inyo. Salamat ho sa tulong nyo, lalo na sa anak ko. Wala naman ho akong pambayad sa therapy para mabilis siyang makarecover sa mga nangyari. Kaya salamat po talaga, boss. Ay, may mga pagkakataon na gusto kong sisihin ang sarili ko sa nangyari. Kung nakinig lamang ako sa anak ko nung gabi niyon, baka sakaling sa nangyari, siguradong plinano nila ang lahat. Iba talagang takbo ng utak ng mga yon at nagkamali tayo na pinagkatiwalaan natin sila, Mang Dado. Huwag niyo sisihin ang sarili niyo. Hindi niyo ginusto ang nangyari. Ang mahalaga, hindi tayo tumitigil na mabigyan ng hustisya ang ginawa nila kay Yara. Makakaasa kayo na hanggang sa dulo ng laban niyo para kay Yara, sasamahan namin kayo. Nandito lang kami mag-asawa para sa inyo. Hindi namin kayo pababayaan. Hindi naman mapigilang maluha ni Mang Dado, lalo na nang yakapin yun ni Arnel. Sa tagal ng pinagsamahan ng dalawa, ay itinuring niya na ang matanda na parabang sarili niyang ama. Hindi lamang yon, napamahal na rin ng husto si Yara sa kanilang mag-asawa. Sa kabilang banda, sigurado ka bang hindi tayo mananagot sa tatay mo nito? Baka naman isumpa ako nun kapag nalaman niya na ako ang pasimuno sa lahat ng ito. Naku, mahirap na. Ayaw ko namang ma-turn off ang crush ko sa akin. Baka mamaya ay hindi niya natanggapin ang suman at bibingka na ipinabibigay ko sa iyo sa kanya. Huwag po kayong mag-alala. Ilalakad ko pa po kayo kay tatay. Basta tulungan niyo lang po ako na maging mahusay na mambabarang. Alam niyo po,
Kahit mahuli pa sila ng pulis at makulong, hindi pa rin sapat yun para pagbayaran nilang ginawa nila sa akin. Pati pangarap ko pinatay nila. Dinumihan nila ang pagkababae ko. Alam niyo ba kung ano nang tingin sa akin ng mga tao? Ng mga kaklase ko? Diskrasyada, marumi. Yung iba sa halip na kaawaan ako, ayun, ako pang sinisisi. Bakit ang bilis nilang manghusga? Hindi nga nila alam kung anong pinagdadaanan ko eh. Pakiramdam ko ang dumi-dumi ko. Hindi ko alam kung babalik pa ba sa normal ang buhay ko. Huwag ka na lamang makinig sa mga sinasabi nila. Alam mo kasi yung mga taong walang alam sa totoong nangyari ay siya pang may ganang pumutak. Alam mo ang mahalaga, makabangon ka at magpalakas ka, Yara. Kapag makapangyarihan ka na, hindi mo na sila poproblemahin kapag hindi mo na kaya ang mga pinaggagawa at pinagsasasabi nila. Patikimin mo ng malupit na barang, ng madala, at magising sila sa katotohanan na walang magandang maidudulot ang pagiging pakialamero sa buhay. Naiintindihan kita, Yara. Dahil katulad mo, bago ko natutunan ang pambabarang ay naging biktima rin ako ng mapagsamantalang kalalakihan. Matapos may kwento ni Lola Nora ang masalimuot niyang nakaraan sa probinsya na kanyang pinagmulan, ay agad naman nang inihanda ng matandang babae ang mga kagamitan sa pambabarang, kasama ang damit na naiwan nina Asyong at Lito. Makakatulong yun upang mabilis na maikabit ang sumpa sa tao na nais nilang parusahan o patawan ng kamatayan. Natandaan mo ba ang lahat ng sinabi ko sa iyo? Kailangan magkasundo ang isip, ang galit sa puso, at ang itim na kapangyarihan upang maging mas mabisa ang bawat sumpang iyong bibitawan, Yara. Tanggalin mo ang pag-aalinlangan at ang kakaunting awa na iyong nararamdaman. Huwag ka mag-alala. Habang suot mo ang binigay ko sa iyong kwintas, ay mananatili kang ligtas sa sumpambalik ng pakikipag-anib sa kapangyarihan. Kapag tapos na ang ating misyon, itatapon natin yan sa dagat kasabay ng pagpapalaya mo sa iyong sarili mula sa galit at masalimuot na nakaraan. Sige na, simulan mo na ang ritual. Nandito lamang ako, makikinig at mananatili mong gabay. Kaya mo yan, Yara. Nakaramdam ng tuwa ang matanda habang pinagmamasdan ang dalaga. Hindi siya makapaniwala kung gaano kabilis natutunan ni Yara ang mga bagay na kanyang itinuro. Ramdam niya ang malakas na kapangyarihan na noon ay unti-unti nang umaanib sa dalaga habang binibitawan ang mabibigat na sumpa para sa mga taong nagkasala sa kanya. Kasing init ng nagbabagang impyerno ang mararamdaman ninyo. Hindi maiibsan ng kahit gaano karaming tubig at lamig ang uhaw na mararamdaman ninyo. At kahit ilang beses pa kayong maligo, aalingaso pa rin ang mabahong amoy nyo katulad ng marumi nyong pagkatao. Amoy ng nabubulok na karne at basura. At sa mga susunod na araw, ang bituka nyo ay lalawlaw pababa sa inyong ari na animoy may hinihila kayong isang malaking dambana. Ang mga paa nyo mawawalan ng lakas para hindi nyo na magawang tumakas. Mga paa na mapupuno ng sugat at nakakadiring malalaking kulugo. Malalim na sugat na papamahayan ng bangaw at iba't ibang insekto. Hinding-hindi na kayo patutulugin ng konsensya nyo mula sa araw na ito hanggang sa bumalik kayo at mapagbayaran ang mga kasalanan ninyo. Matapos maisagawa ang ritual, ay agad nang nagpaalam si Yara kay Lola Nora. Masayang-masaya siya nung mga sandaling yun habang sumasagi sa isip niya ang paghihirap na ipapatikim sa mga nanggahasa sa kanya. Pasipol-sipol pa yun at sinalubong naman ng kanyang ama. Anak, mukhang napapadalas ang pagdalaw mo kay Nora. Ano bang ginagawa mo roon? Nagkukwentuhan lang po kami, Tay. Huwag po kayong mag-alala. Mabuting tao po siya. Kapag kausap ko siya, gumagaan ang pakiramdam ko at nararanasan ko yung parang merong ina.
Ang dami ko pong natututunan kay Lola Nora. Alam niyo po ba na katulad ko, naging biktima rin siya ng mga masasamang loob? Halika na, Tay. Matulog na po tayo. May pasok pa ho kayo bukas, kaya wag na po kayong magpuyat. Dapat hindi niyo na ako hinintay pa. Paano ako makakatulog kung wala ka pa dito sa bahay? Pagkatapos ng mga nangyari, ewan ko ba, kapag nawawala ka sa paningin ko, hindi na ako mapalagay. Tatay, mula ngayon wala na kayong dapat ipag-alala. Kayang-kaya ko ng protektahan ng sarili ko. Wala nang makakapanakit sa akin. Ay, makatulog na nga. Good night, Tatay. Ano bang ibig niyang sabihin? Bakit parang mayroong kakaiba sa anak ko? Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o kabahan sa inaasal niya. Hindi kaya... Samantala, 3:00 ng madaling araw, nagising si Lito dahil sa sobrang init ng kanyang katawan. Para siyang inaapoy ng lagnat at sinabayan pa yon ng pananakit ng kanyang katawan. Kinuha niya ang tuwalya at akmasa ng papasok sa banyo nang bigla namang napamura si Asyong na noon ay naliligo. Anak ng teteng, paliligo ka rin ba? Oo, napakainit Chong. Para akong inaapoy ng lagnat at masakit ang katawan ko. Tsaka, sandali nga, iinom nga muna ako. Nanunuyo na rin ang lalamunan ko. Madadali pa yata ako ng trangkaso eh. Pambihira naman buhay natin to. Paubos ng pera natin. Wala tayong mapasukan na trabaho dahil hinahanapan tayo ng lintik na NBI clearance na yan. Hindi nga natin masabi ang totoong pangalan natin dito eh. Kumuha pa kaya ng mga requirements na hinihingi nila? Masyadong mahigpit. Hindi na makataasan ng sahod. Ay, paano na tayo ngayon? Madadali pa tayo ng sakit. Mukhang mamamalimos na tayo nito. Wala tayong pambayad sa upa sa boarding house na to. Ay, anong gagawin natin, Chong? Hindi naman tayo pwedeng bumalik sa Batangas. Sigurado mahuhuli tayo. Ayaw ko makulong. Bahala na. Mabuti pa magnakaw na lang tayo. Ang dami-daming pag-alagalang snatcher dyan. Basta magdoble ingat na lamang tayo. Chong, bilisan mo na. Kailangan ko na talaga maligo. Mamamatay ako sa init na nararamdaman ko. Hindi na nakatiis pa si Lito at pumasok na rin sa banyo sabay sunod-sunod na nagbuhos ng tubig. Pagkatapos maligo, ilang minuto lamang ang lilipas ay babalik na naman ang init na kanilang nararamdaman. Ngunit kahit anong init ay hindi naman sila pinagpapawisan. Ano ba nangyayari sa atin? Hindi kaya pinabarang na tayo ni Dado? Wala namang ganun. Hindi naman ako naniniwala sa mga barang-barang na yan. Baka sadyang maalinsangan lang ang panahon. Buti pa itulog na lang natin to, Chong. Ilang sandali lamang mula nang sila ay makaidlip. Nagising na si Lito dahil sa panginginig ni Asyong habang humihingi ng tulong. Agad namang tumayo ang binata at hinawakan ang kanyang tiyuhin sa muka. Nagulat si Asyong nang diinan nun ang pagkakahawak, sabay nanlilisik ang mga mata noon na ngumisi. Hayop ka! Yan! Dapat lang yan sa'yo! Mamatay ka na! Mamatay ka na! Bitawan mo ako! Nababaliw ka na ba? Nababaliw? Hinding-hindi ko makakalimutan ang ginawa mo sa akin. Kaya halika dito! Walang kasing lakas na hinila nun ang nanghihina at lamig na si Asyong at dinala yon sa banyo. Hinawakan niya sa ulo si Asyong at paulit-ulit na inilulublob ang ulo sa isang malaking timba na punong-puno ng tubig. Tama na! Lintik ka! Papatayin mo talaga ako, ha? Pwes, uunahan na kita! Chong, bawa ka! Nang makita ni Asyong ang dugo sa ulo ng pamangkin, ay bigla siyang natauhan. Maya-maya, napalingon silang pareho nang biglang bumukas ang pinto ng banyo at nakita nila ang isang babae na duguan ang muka, humahalakhak, sabay itinuro silang dalawa.
Mamamatay kayo! Mamamatay kayo! Pagbabayaran niyo ang lahat, tandaan niyo yan! Hinawakan sila sa leeg ni Yara at walang kasing lakas na sinasakal ng walang kalaban-laban, katulad ng ginawa nila sa dalaga hanggang sa nawalan sila ng malay. Ngunit ang kahindik-hindik na mga bulong sa tenga ay kanila pa ring naririnig. Kinaumagahan, nagtataka sila nang magising sa loob ng banyo. Nakasubsob pa ang muka ni Asyong sa maruming inidoro. Buwak! Anong ginawa mo sa akin, ha? Anong ginagawa natin dito at... Teka, bakit ka umiyak, ha? Chong, nakita mo ba siya? Sabihin mo, nakita mo rin siya, hindi ba? Buhay pa siya. Buhay pa si Yara at papatayin niya tayo. Tama ka. Papatayin niya tayo. Pero bago niya magawa yun, kailangan natin gumawa ng paraan. Mukhang tama ang hinala ko dito. Binabarang tayo. Alam ko dahil minsan nang napaglaruan ng mga hayop na mambabarang ang tatay ko noon. Paano? Saan tayo maghanap ng albularyo sa lawak nito, Maynila? Isa pa, wala na nga tayong pera, di ba? Kailangan natin umuwi ng Batangas. Doon may kakilala kong albularyo na makakatulong sa atin. Kailangan matanggal ang barang na ikilabit sa atin, kung hindi, pareho tayong mamamatay. Ibang gumanti ang mga mambabarang. Ibig sabihin, si Yara, mambabarang? Hindi ko alam at hindi na importante pa kung siya nga o kung may inutusan siya. Ang kailangan natin ay mapawalang bisa ang sumpa bago pa mahuli ang lahat. Ibenta natin ang mga natitira nating gamit dito. Basta may pamasahe lang tayo at saka na lang ulit tayo didiskarte pagbalik natin dito sa Maynila. Sa karatig bayan naman yon, kaya hindi naman siguro tayo mahuhuli ng kapulisan. Kinahapunan, matapos maibenta ang ilan nilang kagamitan para sa kanilang pamasahe at makabayad sa renta sa kanilang pansamantalang tirahan, ay bumiyahe na sina Asyong at Lito, papunta sa lugar ng albularyo na natitiyak nilang makakatulong sa kanila. Sa kabilang banda, habang nagwawalis si Lola Nora sa tapat ng kanyang bahay, ay napatigil yon nang makita si Mang Dado na noon ay papasok sa kanyang tarangkahan. Ay, Diyos ko po, bakit ba naman ako kinakabahan ng ganito? Ano kayang pakay niya rito? Aakyat na ba ng ligaw itong si Dado? Ay, masyado ka naman yatang masaya, Nora. Didiretsahin na kita. Nandito ako para tanungin kung... Ikaw naman, kailangan mo pa bang tanungin kung gusto kita? Alam mo naman siguro yon mula pa nung una tayong nagkita, Dado. Naalala mo pa ba? Ay, Jesus Mariosepo, kilabutan ka nga sa sinasabi mo, Nora. Ano ka ba naman? Matatanda na tayo ay... Ang ibig kong sabihin ay ang tungkol sa pagpunta-punta rito ni Yara. Nararamdaman ko na may kakaiba kayong ginagawa dahil nitong mga nakaraan ay... may nagbago sa kinikilos niya. Sabihin mo nga sa akin, ano ba talagang nangyayari sa kanya? Nakakainis ka naman, Dado. Siya, sasabihin ko na. Tinuruan kong mambarang ang anak mo dahil bukod sa mapilit siya, ay dapat lamang yun para makaganti siya sa mga manyakis na yon. Huwag ka mag-alala. Hindi siya mapapahamak dahil ang kwintas na pinasuot ko sa kanya ang magsisilbing proteksyon niya. Isa pa, alam ko ang ginagawa ko at hindi ko siya pababayaan. Siguruhin mo lamang, Nora, dahil kapag may nangyaring masama sa anak ko, hindi ko alam kung wala kang magandang sasabihin, umalis ka ng gurang ka. Sige na, masyado ka nang mapanakit ng damdamin. Barangin kita dyan eh. Kahit barangin mo ako, hindi pa rin ako makakapayag sa gusto mo. Akala mo ba hindi ko alam na sinusuhulan mo ang anak ko? Hindi ko ipagpapalitang na mayapa akong misis sa isang mambabarang. Che, umalis ka na. Akala mo ba pipigilan kita? Kung hindi pa ako tumanda ng ganito, hindi sana ako mabobroken-hearted. Samantala, bandang 7:00 ng gabi, pagtapak pa lamang nina Asyong at Lito sa may pintuan ng bahay ng albularyo, ay namilipit ang mga yon sa sakit ng kanilang tiyan. Naramdaman nila ang pagbaba ng kanilang tiyan at pagbigat ng ibabang parte ng kanilang katawan. Agad na gumapang ang mga yon
at pinaghampas naman ng albularyo ng buntot pagi, kaya napapahiyaw sa sakit ang dalawang lalaki. Huwag kayong papasok sa pamamahay ko. Napakalakas ng itim na kapangyarihan ng bumabalot sa inyo. Ang sumpa ng walang hanggang paghihirap at kamatayan na posibleng bunga ng inyong malaking kasalanan. May mga tao kayong naagrabyado. Umamin kayo. Ano kayo? Mga mamamatay tao? Hindi ako tumutulong sa mga halangang kaluluwa at higit sa lahat, sa mga mapanlinlang at masamang tao na biktima ng barang. Hindi ikakabit ang sumpang yan ng walang malalim na dahilan. Nakikiusap po kami. Tulungan niyo kami. Wala kaming kasalanan. Hindi nga namin alam kung bakit kami nagkakaganito eh. Ang mga paa ko. Ano nangyayari sa mga paa ko? At itong ano ko, maawa ka. Ibalik mo sa normal ang mga ito. Napakabigat at... Chong, hindi ko na kaya. Ang sakit. Tama na. Yara, kung ikaw man na nagpapahirap sa amin ni Chong, maawa ka. Susuko na kami. Huwag mo naman kaming pasakitan ng ganito. Ang sakit. May mga sugat at kulugo. Chong, ang mga paa natin. Diyos ko, amang mahabagin. Anong gagawin ko sa mga taong ito? Buhay pa nangabubulok na. Mga hilayo pa kayo. Pauna pa ako mamatay dahil sa amoy ninyo. Sobra-sobra ang galit na may gawa nito. Mga halang siguro ang kaluluwa ninyo. Gumapang ang magtiyuhin papunta sa kubo, kung saan doon ay sinubukang bigyan ng pansamantalang lunas ng albularyo sina Asyong at Lito. Habang natutulog ang dalawang lalaki, ay isang ritual ang isinasagawa ng albularyo upang makipag-ugnayan sa mambabarang na si Yara. Kinaumagahan. Hoy! Magsigising kayo! Ay, Diyos ko! Ang mga sugat nyo sa paa! Tingnan nyo! Punong-puno ng itlog ng langaw! Yung mga bunganga nyo, nagkabitak-bitak na yan na parang naipit na mga galamay ng alimasag. Ay, inumin nyo itong kape at sa tingin ko maya-maya matatapos na ang problema ninyo. Alam nyo kasi sa totoo lang, ang gamot dyan ay ang itama nyo o pagbayaran ng ginawa nyong kasalanan. Kaso ang hilig ninyong tumakas sa katotohanan, kaya ayan. Ano bang ibig mo sabihin? Alam mo, kagabi ka pa Kung di mo kami kayang gamutin, dapat sinabi mo na. Hindi yung dinadaan-daan mo pa kami sa paganyan-ganyan. Ilang ulit ko bang sasabihin sa iyo na hindi kami masamang tao? Hindi mo ba nakikita ang kalagayan namin? Kami ang biktima rito. Sige, patunayan mo yan. Maya-maya, nagkahulan ang mga aso, sabay pumasok ang ilang kapulisan at pinusasan sina Asyong at Lito, na noon ay tila ba umigsi ang dila, hindi man lamang pumalag at nagsalita para ipagtanggol ang kanilang sarili. Samantala, ang tagal kong hinintay ang pagkakataong ito. Ngayon, hindi nyo na magagawa pang takasan ang mga kasalanan ninyo. Wala nang masasaya pa na magdusa kayo sa loob ng kulungan habang nakakulong sa aking sumpa na magpapahirap sa inyo sa bawat segundo, minuto, araw-araw. Ay, ang sarap sa pakiramdam. Makalipas ang isang araw. May bisita kayo. Mang Dado, patawad po. Patawarin niyo po kami. Kayo lang po ang makakatulong sa amin. Mambabarang ho ang anak ninyo. Siya ang dahilan kung bakit nagkakaganito kami. At bakit ko naman kayo tutulungan, ha? Pagkatapos ng ginawa niyo sa anak ko, kaawaan ko kayo? Kung hindi ko lang pinipigilan ang sarili ko at kung hindi masamang pumatay ng tao, gustong-gusto ko na kayong saktan at patayin. Pinagkatiwalaan ko kayo, mga traidor. Magdusa kayo dito sa kulungan. At yang mga nangyayari sa inyo, karma nyo yan. Hinding-hindi na mabubura ang sumpa na ikinabit sa inyo. Katulad ng mga masasama nyong ugali na hindi na kayang ituwid ng mga rehas na ito. Dado, hayop ka. Palabasin mo ako dito. Ayaw ko pa mamatay. Dado, kapag ako nakalabas dito, babalikan ko kayo ng anak mo, mambabarang. Tandaan mo yan. Saksakan ng sama ang ugali mo. Nabubulok ka na't lahat. Masyado ka pa rin matapang.
Kinagabihan, nadatnan ni Mang Dado si Lola Nora na nagluluto ng hapunan. Masayang-masaya si Yara ng mga sandaling yun. Mga ngiti na minsan lamang makita ng kanyang ama. Nababatid niya kung gaano kalaking kasiyahan ang naibibigay ni Lola Nora sa dalaga. Mukhang masarap yang niluluto niyo ah. Ang bango. Matagal pa ba yan? Malapit na ho, Tay. Kakain na ho tayo. Nanay Nora, dito na ho kayo kumain, ha? Nako, hindi na. Uuwi na pati ako, iha. Pasensya ka na. Alam mo naman, ayaw ko namang masira ang gabi ng tatay mo. Mukhang pagod pa naman. Tama si Yara. Nandito ka na rin naman. Dito ka na lamang kumain. Siya nga pala. Tungkol sa mga sinabi ko nung nakaraan. Pasensya ka na. Kalimutan mo na sana yon. Huwag ka na sanang magtampo. Nanay Nora, narinig niyo naman po, di ba? Sabi ko sa iyo eh. Siya, maupo na po kayo at maghahain na ako. Tatay, kumusta ho ang lakad niyo? Ayos naman anak. Para akong nabunutan ng tinik na makita sila sa loob ng kulungan. At maliban sa mukhang malubha na nga ang kalagayan nila, doble talaga ang kabayaran sa ginawa nila sa'yo. Anong doble? Kulang pa nga yun. Mga taong hindi marunong tumanggap ng pagkakamali. Tatakas at tatakas sa kanilang kasalanan. Basta ngayong nakakulong na sila, kung maaari ay itigil nyo ng paggamit ng itim na kapangyarihan na yan. Kapag naiisip ko kinikilabutan ako. Mas maigi nang mamuhay tayo ng normal. Kahit pa may proteksyon si Yara hindi natin may pagkakaila na isa pa rin niyang malaking kasalanan. Huwag po kayo mag-alala, Tay. Yan naman po ang usapan namin ni Nanay Nora. Hindi po ba, Nay? Bakit nanay na ang tawag mo sa may reklamo ka ba? Pumunta ka sa barangay. Kung hindi mo ako tanggap bilang ina niya, bahala ka dyan. Basta kami masaya bilang mag-ina. Kung gusto mong manatiling masaya at mabuo ang pamilyang ito pambihira naman oo. Kayong dalawa ha, pinagkakaisahan niyo talaga ako. Kumain na nga lang tayo. Para kayong laging nalilipasan ng gutom Masarap pa. Teka, wala naman sigurong gayuma to, no? Konting-konti na lang kapag naubos ang pasensya ko sa'yo. Gagayumahin talaga kita. Ang hirap mo namang ligawan. Masyado kang pakipot. Nako, Yara. Mukhang nagkaka-wrinkles na yata ako at namumuti na lalo ang buhok ko sa kakaasa dito sa tatay mo. Hindi ko malaman kung sadyang takot sa babae o baka binabae na yan, ha? Binabae pala, ha? Yari ka sa akin mamaya. Teka, maiba ko. Yara, gusto mo bang makita ang mga... Hindi na po, Nanay. Tama na hong nakakulong sila. Hindi ko na po pinangarap na makita ang kahit aninuman lang nila. Gusto ko na hong tuluyang makalimutan ang lahat ng ginawa nila sa akin. Ibabalik ko na ho yung dating ako. Kasama kayo ni Tatay, aabutin ko pa rin ang mga pangarap ko. Hindi magiging hadlang ang pinagdaanan ko para matupad ko pa rin ang lahat ng mga nasimulan ko noon. Ngayon pa ba? Bukod sa may mabait at pogi na akong tatay, may Nanay Nora na rin po ako. Tapos, si Tito Arnel at ang asawa niya. Marami kayong naniniwala at nagmamahal sa akin, kaya wala akong karapatang sumuko. Makalipas ang 5 taon, isang ganap ng nurse sa isang public hospital si Yara. May maayos na bahay at hindi na rin nagtatrabaho ang kanyang tatay Dado dahil may sakit na ito. Walang pasok noon ang dalaga at nataon na kaarawan ng kanyang pinakamamahal na ama. Mayroon silang isang katulong na nag-aalaga kay Mang Dado at nag-aasikaso ng mga gawaing bahay kapag may pasok si Yara. Kaya naman ng araw na yun, abala sila sa pagluluto ng pagkain na handa para sa kaarawan ng kanyang ama. Masyado ka namang abala, anak. Naghanda ka pa wala naman tayong bisita. Mapapanis lamang ang mga yan. Tatay, malay nyo naman may bisita kayo. Malay nyo, bumalik na si Nanay Nora. Hindi na babalik yun. Asa ka pa.
Masaya na yun sa sikihor at malamang sa malamang nakalimutan niya na ang kaarawan ko. Sus, aminin, namimiss niyo siya, no? Kayo kasi, lagi niyo na lang siyang inaaway. Alam niyo namang matampuhin yon. Ay, teka, nandyan na po pala si Sir Arnel at ang asawa niya. Tuloy po kayo. Maligayang kaarawan, Mang Dado. Napakagandang lalaki niyo pa rin po kahit hindi na tayo makapagbuhat ngayon. Magpalakas kayo at nako, hindi pa tayo nagkakapo dito kay Yara at mukhang wala rin yatang boyfriend. Ay, wala pang ipinapakilala. Siguro takot makaliskisan. Hindi bali ng tumandang dalaga yan. Huwag lamang maloloko at masasaktan niyang si Yara. Tatay naman, masyadong stricto. Teka, mukhang... Nanay? Nanay Nora? Salamat at nakarating kayo. Alam niyo po ba, kanina pa kayo hinahanap ni tatay. Sabi niya namimiss niya na raw po kayo. Abat, hoy, wala akong... Shh! Tatay naman, sumakay ka na lang, baka mamaya magtampo na naman yan, sige ka. Nagagalit ka pa rin ba, sweetie? Sorry na, ikaw naman kasi. Huwag ka na mag-alala, hindi na kita iiwan ulit. Namiss ko naman itong napakapoging boyfriend ko. Ay, teka, may bisita ka pa yatang paparating. Nakakotse at, aba, ay sino yung gwapong yan? Sandali lang ho. Tuloy ka, Kent. Ikaw na lang ang hinihintay namin. Aba, ang gwapo naman yung kasama mo, Yara. Hindi mo naman sinabi na may irereto ka sa aking bago. Parang gusto ko nang makipaghiwalay dito sa topakin mong amay Sweetie, hindi dahil sa hindi ako nakakalakad na maayos ngayon ay hindi ko kayang bangasan ng mukhang gwapo na yan. Abat, nandito lang ako nagagawa mong... Ito namang sweetie ko. Nagbibiro lamang ako. Kung hindi ako nagkakamali ay siya ang boyfriend nitong anak natin. Magandang araw ho. Ikinagagala ko po kayong makilala. Tama ho si nanay. Ako nga po ang... Siya po ang magiging asawa ko at tatay ng batang nasa sinapupunan ko. Tubig! Bigyan niyo nga ako ng tubig! Ay, Sus Mariosep, sweetie, huwag kang mamamatay. Sasampalin kita dyan. Mang Dado, uminom ho kayo. Hinga ho na malalim. Salamat. Lumapit ka nga dito. Pogi ka naman, mabango at gusto ko lang malaman mo na hindi kita binibigyan ng karapatan na lokohin at saktan ng anak ko. Kahit patay na ako, kapag umiyak yan, babangon ako sa hukay at makakatikim ka sa akin. Tatay naman, mabait hutong si Kent. Kahit 3 beses ko siyang inaaway araw-araw mula nung niligawan niya ako, hindi niya po ako sinukuan. Kaya huwag kayong mag-alala, hindi ho kami maghihiwalay kung sakaling dumating ang araw na magkakaproblema kami. Katulad ho ng, ay nako, ayan, magkakaturuan na. Pasensya ka na anak, hayaan mo't hahabaan ko ng pasensya ko dito sa tatay mo hanggang sa huli naming hininga. Sweetie naman kasi, wag mo na akong inaaway. Alam mo namang mahal na mahal kita Yon, isang nakakatuwa at napakagandang kwento na naman mula sa kwentong Enteng. Maraming salamat po sa inyong pagtsatsaga at walang sawang pakikinig. Wala po muna tayong shoutout. Sa susunod na video, maglilista po muna tayo. Again, maraming salamat po mula sa kwentong Enteng.